Kung gusto mong maintindihan kung bakit may mga taong nagkakaroon ng agresibong uri ng cancer, habang ang iba, kahit may parehong genetic mutations, ay hindi naman, huwag mong tingnan ang genes lang. Tingnan mo rin kung ano ang kinakain nila. Karamihan sa mga tao iniisip na ang cancer ay puro genetic lang, na ang pinsala sa DNA ay hindi na maaayos, at na kapag naging cancerous na ang mga cells, wala nang magagawa ang pagkain. Pero matapos ang halos 15 taon ko sa emergency medicine at sa pagtatrabaho kasama ang mga pasyenteng may cancer, may nakita akong bagay na sumasalungat sa lahat ng itinuro sa amin sa medical school. May mga partikular na pagkain na kayang mag-ayos ng sirang DNA at literal na gutumin ang mga umiiral na tumor sa pamamagitan ng pagputol sa kanilang supply ng dugo. Hindi lang pabagalin, kundi gutumin talaga. Ang isang microscopic na tumor na walang access sa blood vessels ay hindi kayang lumaki ng lampas sa dulo ng ballpen. Pero sa mismong sandaling maabot ito ng mga blood vessel, pwede itong lumaki ng hanggang 16,000 beses ang laki sa loob lamang ng 2 linggo. Hi, ako si Dr. Becker, isa akong emergency medicine physician. At matapos ang maraming taon na panoorin ang mga pasyente na lumalaban sa cancer, habang paulit-ulit na sinasabihan na hindi mahalaga ang nutrisyon, may napagtanto akong isang hindi komportableng katotohanan. Matagal nang nariyan ang mga pag-aaral, ilang dekada na nagpapakita na ang ilang partikular na pagkain ay kayang i-activate ang natural na anti-cancer defenses ng katawan natin. Pero halos walang nagsasalita tungkol dito sa aktwal na clinical practice. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang eksaktong mga pagkain na tumutulong mag-ayos ng DNA damage sa antas ng cells at kung paano kayang gutumin ng katawan ninyo ang cancer cells sa pamamagitan ng pagkontrol sa paglaki ng blood vessels. Tatalakayin natin ang siyensya ng angiogenesis at kung bakit ito ang susi sa cancer prevention, ang mga tiyak na compounds sa pagkain na pumuputol sa supply ng dugo ng tumor, ang kahangahangang kakayahan ng ilang pagkain na ayusin ang naputol na DNA strands, at higit sa lahat, ang eksaktong dami na kailangan ninyong kainin simula ngayon para ma-activate ang mga protective mechanisms na ito. Isang mabilis na pakiusap lang. May nakikita akong mga mensahe mula sa mga taong nakapanood na ng ilan sa mga videos ko, pero hindi pala nila napansin na hindi pa sila nakasubscribe. Maaari bang pakicheck ngayon din? Libre lang ito, aabutin lang ng 2 segundo, at malaking tulong para maabot ng channel na ito ang mas maraming taong katulad ninyo na naghahanap ng totoong health information na nakabase sa siyensya. Simulan ko sa pagpapaliwanag ng isang fundamental na konsepto na talagang nagbabago sa paraan ng pagtingin natin sa cancer. May mga cancer cells na nabubuo sa katawan mo ngayon, sa katawan ko, sa katawan ng lahat. Hindi ito dapat ikabahala, normal itong bahagi ng biology natin. May humigit kumulang 40 trilyong cells ang katawan mo at palagi silang naghahati para palitan ang mga luma at nasirang cells. Sa prosesong iyon ng paghahati, may mga pagkakamaling nangyayari. Isipin mo na parang nagpa-photocopy ka ng isang dokumento ng libu-libong beses. Sa bandang huli, may lalabas na mga pahinang may mali. Ang mga pagkakamaling iyon ang nagiging abnormal cells. At ang ilan sa mga abnormal cells na iyon ay technically cancerous. Sa ngayon, malamang na may dose-dose ng microscopic clusters ng cancer cells sa loob ng katawan mo. Kaya bakit hindi tayong lahat namamatay dahil sa cancer? Dahil hinahanap ng immune system natin ang mga maliliit na kumpol na ito at inaalis sila bago pa sila maging delikado. Para itong security patrol na walang tigil sa pag-iikot, naghahanap ng problema at agad itong inaaksyonan. Pero dito, nagiging kritikal ang lahat. Kahit pa may ilang cancer cells na makalusot sa immune system mo, hindi pa rin sila makakasama sa'yo hanggat hindi nila nasosolusyunan ang isang napakahalagang problema. Kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng oxygen, kailangan nila ng nutrients, at para makuha ang mga iyon, kailangan nila ng blood vessels. Dito pumapasok ang kahalagahan ng konsepto ng angiogenesis. Ang angiogenesis ay simpleng nangangahulugan ng paglaki ng mga bagong blood vessels.
Mahigpit na kinokontrol ng katawan ang prosesong ito dahil kailangan mo ng tamang dami lang ng blood vessels. Kapag kulang, mamamatay ang mga tissue dahil sa kakulangan ng oxygen. Kapag sobra naman, magkakaroon ka ng mga problema tulad ng abnormal blood vessels na nagdudulot ng pagkabulag sa diabetes. Isipin mo ito na parang isang damuhan na kailangang panatilihin sa tamang taas. Kapag masyadong mahaba ang damo, pinuputol mo. Kapag masyadong maikli, hinahayaan mo itong tumubo. May mga sistema ang katawan na nagpapasigla ng paglaki ng blood vessels kapag kailangan, at may mga sistema rin na humihinto sa paglaking ito kapag sapat na. Isang perpektong balanse, ang tinatawag kong Goldilocks zone, sakto lang. Ngayon, ito ang ginagawa ng cancer na dahilan kung bakit ito napakadelikado. Kayang i-hijack ng cancer cells ang sistema ng angiogenesis ng katawan. Naglalabas sila ng mga protina na tinatawag na growth factors na parang pataba na nagpapasigla sa pag-usbong ng mga bagong blood vessels diretso papunta sa tumor. Kapag nakakonekta na ang mga blood vessels na yon, doon nagbabago ang lahat. Eksaktong nasukat na ito ng mga pag-aaral. Ang isang tumor na ganap na hiwalay sa supply ng dugo ay nananatili lang sa humigit kumulang 1 hanggang 2 milimetro ang diameter. Mas maliit pa iyon kaysa sa isang butil ng bigas. Maaari itong manatili roon ng maraming taon, kahit ilang dekada pa, at ganap na hindi mapanganib dahil hindi ito kayang lumaki ng walang nutrients. Pero sa mismong sandaling mangyari ang angiogenesis at mapasok ng mga blood vessels ang tumor na yon, ang paglaki nito ay biglang sumasabog ng eksponensyal. Isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School ang sumubaybay sa bilis ng paglaki ng tumor gamit ang advanced imaging. Natuklasan nila na kapag nagkaroon na ng vascularization, ibig sabihin, umabot na ang mga blood vessels sa tumor. Ang growth rate ay tumataas ng hanggang 16,000 beses sa loob ng humigit kumulang 14 na araw. Para mas mailagay natin sa tamang perspektibo, ang isang tumor na kasing liit lang ng tuldok ng karayom ay maaaring maging kasing laki ng ubas sa loob lamang ng 2 linggo kapag nagkaroon ito ng supply ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng maagang pagtuklas. Pero mas mahalaga pa rito, ito ang dahilan kung bakit ang pagpigil sa tumor angiogenesis ay isa sa pinakamakapangyarihang anti-cancer strategies na mayroon tayo. Sa loob ng maraming taon, bilyon-bilyong dolyar ang ininvest ng mga pharmaceutical companies sa pagdevelop ng mga gamot na pumipigil sa tumor angiogenesis. Ang mga gamot na ito, na tinatawag na angiogenesis inhibitors, ay ngayon ay standard na gamutan para sa maraming uri ng cancer. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagputol sa supply ng dugo ng mga tumor na para bang literal na ginugutom ang mga ito. Epektibo ang mga gamot na ito sa ilang kaso, pero may kasama rin silang malalaking side effects dahil naaapektuhan nila ang paglaki ng blood vessels sa buong katawan, hindi lang sa mga tumor. Ngayon, dito na nagiging interesante ang lahat at dito rin talaga nagbago ng malaki ang pananaw ko. Nang subukan ng mga mananaliksik ang mga gamot na ito na humaharang sa angiogenesis sa laboratorio, gumamit sila ng mga tiyak na assays para sukatin kung gaano kaepektibo ang iba't ibang compounds sa pagpigil ng paglaki ng blood vessels. Sa isang groundbreaking na eksperimento, nagpasya ang mga siyentipiko na subukan hindi lang ang mga pharmaceutical compounds, kundi pati na rin ang extracts mula sa mga karaniwang pagkain. Sinubukan nila ang green tea extract. Ang resulta ay sobrang kapansin-pansin na kung hindi alam ng mga mananaliksik na galing ito sa isang halaman, kung inakala nilang produkto ito ng isang pharmaceutical company, agad sana nila itong isinama sa clinical trials. Ang mga polyphenols sa green tea, lalo na ang isa na tinatawag na EGCG, ay kasing epektibo sa pagharang ng abnormal na paglaki ng blood vessels tulad ng ilang experimental cancer drugs. Pero bahagi pa lang ito ng mas malaking larawan. Hindi lang green tea ang may ganitong kakayahan. Kapag sistematikong sinubok ang mga pagkain gamit ang parehong mahigpit na pamamaraang ginagamit sa drug development, matutuklasan mo na mahigit 100 iba't ibang pagkain ang may nasusukat na anti-angiogenic properties. Kaya nilang pabagalin o tuluyang pigilan ang paglaki ng mga blood vessels na nagpapakain sa mga tumor.
Hindi ito haka-haka. Nasusukat ito sa mga laboratory assays kung saan literal mong nakikita ang paglaki ng blood vessels na napipigilan ng mga compounds na galing sa pagkain. Ang ikalawang mekanismo ay mas mahalaga pa para sa pangmatagalang cancer prevention. May mga pagkain na kayang talagang mag-ayos ng sirang DNA. Araw-araw, ang DNA mo ay nasisira. Ang ultraviolet radiation mula sa araw, mga chemical sa processed foods, environmental pollutants, at kahit ang normal na metabolic processes ay nagdudulot ng DNA damage. May mga repair mechanisms ang mga cells mo, parang isang maintenance crew na nag-aayos ng mga problema bago pa ito maging permanent mutations. Pero ang mga repair system na ito ay nangangailangan ng mga tiyak na nutrients para gumana ng maayos. Kapag kulang ang nutrisyon, naiipon ang DNA damage. Isipin mo ito na parang isang kalsada na nagkakaroon ng mga lubak. Kung may mahusay kang repair crew at kumpleto ang mga materyales, agad nilang tinatambalan ang mga lubak at nananatiling maayos ang daan. Pero kung walang aspalto at tamang kagamitan ng repair crew, lumalaki ang mga lubak, dumarami pa ang sira, at sa bandang huli, bumabagsak ang buong kalsada. Ganito rin ang nangyayari sa DNA mo kapag wala itong sapat na nutritional support. Ang isa sa pinakakahangahangang pananaliksik tungkol sa food-based DNA repair ay nagmula sa mga pag-aaral tungkol sa kiwi fruit. Aminado akong nagulat ako noong una kong mabasa ang datos. Ang kiwi ay hindi karaniwang itinuturing na isang superfood, pero napakalakas ng ebidensya. Isang pag-aaral mula sa University of Oslo sa Norway ang kumuha ng 43 malulusog na adults at pinakain sila ng alinman sa isang kiwi bawat araw, 2 kiwi bawat araw, o 3 kiwi bawat araw sa loob ng 3 linggo. Pagkatapos ng 3 linggo, sinukat nila ang DNA damage sa cells ng mga kalahok gamit ang isang teknik na tinatawag na Comet assay. Ipinapakita talaga ng test na ito ang mga naputol na DNA strands sa ilalim ng microscope. Mukha silang mga kometa na may buntot, kaya ganoon ang pangalan. Ang mga kalahok na kumain ng isang kiwi kada araw ay nagpakita ng 60% na mas mababang DNA damage kumpara sa baseline. Isipin mo yon, isang kiwi lang, nagbibigay ng 60% proteksyon laban sa DNA damage. Mas kahanga-hanga pa ang nakita sa mga kumain ng 3 kiwi bawat araw. Hindi lang napigilan ang bagong DNA damage, kundi ang umiiral na pinsala ay naayos pa. Nagpakita ang kanilang cells ng 60% na pagbuti sa DNA repair capacity. Ang mekanismo nito ay nakaugat sa vitamin C at iba pang antioxidants na mataas ang konsentrasyon sa kiwi fruit. Direktang pinapawalang bisa ng vitamin C ang free radicals na nagdudulot ng pagkakaputol ng DNA strands at sinusuportahan din nito ang mga enzymatic systems na aktwal na nag-aayos ng sirang DNA. Pero hindi lang vitamin C ang laman ng kiwi. Mayroon din itong polyphenols, flavonoids, at carotenoids na nagtutulungan at nagpapalakas sa epekto ng isa't isa. Isa itong napakahalagang punto pagdating sa whole foods kumpara sa isolated supplements. Maaari kang uminom ng vitamin C pill at oo, may makukuha kang antioxidant benefits. Pero kapag kumain ka ng kiwi, nakakakuha ka ng vitamin C kasama ang dos-dosenang iba pang compounds na pinapalakas ang epekto ng bawat isa sa mga paraang patuloy pa rin nating natutuklasan. Mas makapangyarihan ang buong pagkain kaysa sa simpleng pinagsama-samang hiwa-hiwalay na bahagi nito. Ngayon, karamihan sa mga tao iniisip na ang pag-iwas sa cancer ay tungkol lang sa paglayo sa carcinogens, hindi paninigarilyo, paglimita ng alak, pag-iwas sa sobrang araw. Mahalaga ang mga iyan, pero kalahati lang iyon ng buong larawan. Ang kalahati pa ay ang aktibong pagsuporta sa natural na anti-cancer defense systems ng katawan mo. Ang katawan mo ay likas ng dinisenyo para labanan ang cancer. Mayroon kang immune cells na nakakakilala at sumisira ng cancer cells. Mayroon kang mga sistemang kumokontrol sa paglaki ng blood vessels. Mayroon kang mga mekanismo para sa DNA repair. Ang tanong ay ito, binibigyan mo ba ang katawan mo ng mga nutritional tools na kailangan nito
para patakbuhin ng maayos ang mga sistemang ito? Hayaan mong himayin ko ang mga tiyak na anti-cancer pathways na kayang i-activate ng pagkain. Ang unang pathway ay anti-angiogenesis, na napag-usapan na natin. Ang mga pagkaing may ilang polyphenols, flavonoids, at iba pang compounds ay kayang pigilan ang mga growth factors na inilalabas ng mga tumor para pasiglahin ang pagbuo ng blood vessels. Kapag naglalabas ang tumor cells ng VEGF o Vascular Endothelial Growth Factor para magpatubo ng mga blood vessels papunta sa kanila, hinaharangan ng mga compounds na ito mula sa pagkain ang VEGF receptors. Para itong pagputol sa linya ng komunikasyon sa pagitan ng tumor at ng sistema ng katawan mo na gumagawa ng blood vessels. Hintayin mo lang hanggang marinig mo kung aling mga particular na pagkain ang pinakamakapangyarihan dito. Ang ikalawang pathway ay may kinalaman sa direktang pag-activate ng immune system. May mga specialized cells ang immune system mo na tinatawag na natural killer cells at T-cells. Sila ang mga elite forces na kumikilala at pumupuksa sa cancer cells. May mga pagkain na kayang magpataas ng malaki sa bilang at aktibidad ng mga cells na ito. Isang pag-aaral mula sa University of Auckland ang sumukat sa immune cell counts ng mga atleta bago at pagkatapos kumain ng blueberries. Interesante pag-aralan ang mga atleta dahil ang matinding ehersisyo ay pansamantalang nagpapahina sa immune function. Kaya mas malinaw na nasusukat ang epekto ng dietary interventions. Pinakain ng mga mananaliksik ang mga atleta ng 1 at kalahating tasa ng blueberries araw-araw sa loob ng 6 na linggo. Pagkatapos ng 6 na linggo, ang mga atleta ay may 88% na mas maraming T-cells na umiikot sa kanilang bloodstream. Ang aktibidad ng kanilang natural killer cells ay tumaas din ng malaki. Hindi ito tungkol sa pakiramdam lang na mas malusog. Ito ay aktual na nasukat na pagtaas sa mga immune cells na sumisira ng cancer. Ang mga aktibong compounds dito ay ang anthocyanins, ang mga asul na pigment sa blueberries na kumikilos bilang makapangyarihang immune stimulators. Ang ikatlong pathway ay ang tinatawag kong koneksyon sa pagitan ng microbiome at immunity. At dito talaga nagiging sobrang kahanga-hanga ang mga pananaliksik. Ang bituka mo ay tahanan ng trilyon-trilyong bakterya. At alam na natin ngayon na ang ilang partikular na uri ng bakterya ay direktang nakaaapekto kung gaano kahusay lumaban sa cancer ang immune system mo. May isang bakterya na namumukod tangi dito at ito ay tinatawag na Akkermansia muciniphila. Isang pag-aaral mula sa Gustave Roussy Cancer Center sa France ang nagsuri ng 200 pasyenteng may cancer na tumatanggap ng immunotherapy. Ang immunotherapy ay isang uri ng gamutan na tumutulong sa immune system na makilala at atakihin ang cancer cells. Para sa ilang pasyente, napakaganda ng epekto nito. May mga kaso pa na tuluyang nawawala kahit ang metastatic cancer. Pero para sa iba naman, halos wala itong epekto. Gustong malaman ng mga mananaliksik kung bakit ganoon ang nangyayari. Sinuri nila ang stool samples ng lahat ng 200 pasyente at natuklasan nila na ang tanging makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng mga pasyenteng maganda ang naging tugon at ng mga hindi nakinabang ay ang presensya ng Akkermansia bacteria sa kanilang bituka. Ang mga pasyenteng may mataas na antas ng Akkermansia ay napakagandang tumugon sa immunotherapy. Samantalang ang mga pasyenteng mababa o halos wala ang bakterya na ito ay hindi tumugon. Ang bakterya na ito ay parang naghahanda o pinapatalas ang immune system mo para mas epektibong labanan ang cancer. Ngayong naiintindihan mo na ang mga mekanismo, ang susunod na tanong ay ito. Ano ba talaga ang maaari mong gawin? Ano ang mga tiyak na pagkain at gaano karami ang kailangan mong kainin? Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang eksaktong protocol batay sa mga pananaliksik at sa mga rekomendasyon ko mismo sa mga pasyente. Ang unang pagkain ay kiwi fruit. Ang target ay kumain ng 1 hanggang 3 kiwi bawat araw, depende sa layunin mo. Para sa pangkalahatang proteksyon at maintenance ng DNA, sapat na ang 1 kiwi bawat araw. Kung mas mataas ang risk factors mo, may family history ka ng cancer,
O ikaw ay nagkaroon na ng cancer at gusto mong suportahan ang recovery, mas mainam na tumarget ng 3 kiwi bawat araw. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pinakamataas na benepisyo ay nakukuha sa 3 piraso kada araw. Maaari mo silang kainin kasama ang balat kung organic ang binili mo at nahugasan ng mabuti. Ang balat ay may dagdag na fiber at polyphenols. Kung naiirita ka sa mabuhok na texture, pwede kang pumili ng golden kiwi na makinis ang balat at kasing bisa rin. Hiwain lang sa gitna at kainin ang laman gamit ang kutsara, idagdag sa yogurt o i-blend sa smoothies. Napakaganda rin ng kiwi para sa gut microbiome dahil puno ito ng prebiotic fiber na nagpapakain sa mabubuting bakterya. Ang ikalawang pagkain ay green tea. Kailangan mo ng 3 tasa bawat araw ng maayos na tinimplang green tea, hindi iyong bottled green tea na nabibili sa convenience store, na kaunti lang ang active compounds at kadalasan ay may asukal pa. Ang tinutukoy natin dito ay totoong green tea na mula sa dahon. Ang pangunahing active compound nito ay EGCG na pumipigil sa tumor angiogenesis at may direktang anti-cancer effects din sa cells. Isang pag-aaral mula sa Chinese University of Hong Kong ang sumubaybay sa 68,000 kababaihan sa loob ng mahigit 10 taon. Ang mga babaeng regular na umiinom ng green tea, na tinukoy bilang hindi bababa sa 3 tasa kada linggo, ay may 27% na mas mababang risk na magkaroon ng colorectal cancer kumpara sa mga hindi umiinom ng green tea. Ang mga umiinom nito araw-araw ay mas maganda pa ang naging resulta. Ganito ang tamang paraan ng pagtitimpla para sa pinakamataas na benepisyo. Painitin ang tubig hanggang mga 175 Fahrenheit. Mainit at may singaw, pero hindi pa kumukulo. Kung kumulo ang tubig, hayaang lumamig ng mga 3 minuto. Ibabad ang tsaa sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Mas mahaba ang pagbabad, mas maraming EGCG ang makukuha, pero mas mapait din ang lasa. Maaari kang magdagdag ng lemon juice dahil pinapataas nito ang absorption ng EGCG ng halos 6 na beses dahil pinapastabilize ng vitamin C ang mga catechins sa digestive system mo. Huwag magdagdag ng dairy milk. Ang protina sa dairy ay kumakapit sa mga beneficial compounds at humahadlang sa absorption. Kung gusto mong palambutin ang lasa, gumamit ng plant-based milk tulad ng almond milk or oat milk. Ang ikatlong pagkain ay blueberries at 1 tasa bawat araw ang target. Pwedeng sariwa o frozen, parehong epektibo. Sa katunayan, minsan mas mataas pa ang anthocyanins ng frozen blueberries dahil pinipitas at pinapalamig sila sa pinakahinog na estado. Ang anthocyanins ay maraming ginagawa sa katawan. Pinapataas nila ang produksyon ng immune cells, binabawasan nila ang inflammation, at may anti-angiogenic properties din sila. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang blueberries ay tumutulong ding pigilan ang chronic inflammation na nagpapabilis sa paglaki ng cancer, habang sabay na pinapalakas ang immune activity laban sa cancer cells. Mukhang magkasalungat iyon, pero isa ito sa mga kahanga-hangang katangian ng mga compound na ito. Binabawasan nila ang mapaminsalang inflammation habang pinapahusay ang kapaki-pakinabang na immune response. Isang pag-aaral mula sa University of East Anglia ang sumubaybay sa halos 200,000 tao sa loob ng mahigit 20 taon. Ang mga kumonsumo ng pinakamaraming anthocyanin-rich foods, lalo na ang mga berries, ay may 17% na mas mababang risk na magkaroon ng cancer sa kabuuan. Para sa ilang partikular na cancer tulad ng esophageal at colorectal cancer, mas mataas pa ang risk reduction. Umaabot hanggang 40%. Ang ika-4 na pagkain ay ikagugulat ng maraming tao dahil sa dami ng maling impormasyon tungkol dito. Ito ay ang soy foods, tulad ng tofu, tempeh, edamame, at soy milk. Ang target ay hindi bababa sa 2 servings kada linggo, at mas mainam kung 1 serving kada ibang araw. May matagal ng paniniwala na delikado ang soy dahil may taglay itong phytoestrogens, mga plant compounds na sinasabing ginagaya ang human estrogen. Ito ay mali.
Sa molecular level, hindi kamukha ng human estrogen ang phytoestrogens. Sa katunayan, hinaharangan pa nga nila ang human estrogen receptors na nagiging proteksyon laban sa hormone-related cancers tulad ng breast cancer. Ang pangunahing active compound sa soy ay tinatawag na genistein at isa ito sa pinakamakapangyarihang anti-angiogenic substances na nasubukan. Isang pag-aaral mula sa University of Illinois ang sumukat sa kakayahan ng genistein na pigilan ang paglaki ng blood vessels papunta sa mga tumor. Natuklasan nila na napigilan nito ang VEGF signaling ng mahigit 70% sa mga experimental models. Sinusuportahan din ito ng mga population studies. Sa mga bansang Asyano kung saan mataas ang konsumo ng soy, mas mababa ng malaki ang insidente ng breast at prostate cancer kumpara sa mga Western countries kung saan kaunti lang ang kinakain na soy. Isang meta-analysis na pinagsama ang datos mula sa 35 pag-aaral ang nagpakita na ang mga babaeng may pinakamataas na konsumo ng soy ay may 29% na mas mababang risk na magkaroon ng breast cancer. Para naman sa mga babaeng na-diagnose na ng breast cancer, ang mataas na soy intake ay nauugnay sa mas magagandang outcomes at mas mababang recurrence rates. Ang ikalimang pagkain ay broccoli. Pero narito ang mahalagang detalye na madalas hindi napapansin ng karamihan. Ang broccoli sprouts ay mas makapangyarihan ng maraming beses kumpara sa mature na broccoli. Ang active compound dito ay sulforaphane, na nag-a-activate ng detoxification systems ng katawan mo at may direktang anti-cancer effects din. May sulforaphane ang mature na broccoli, pero ang broccoli sprouts, ang mga usbong na 3 hanggang 4 na araw pa lang, ay may halos 100 beses na mas maraming sulforaphane. Isang pag-aaral mula sa Johns Hopkins University ang sumukat ng antas ng sulforaphane at natuklasan na ang isang maliit na dakot ng broccoli sprouts ay nagbibigay ng kaparehong dami ng sulforaphane na makukuha mo mula sa ilang libra ng mature na broccoli. Makakabili ka ng broccoli sprouts sa maraming grocery stores sa produce section, kadalasan malapit sa iba pang sprouts, o maaari mo rin silang palaguin sa bahay gamit lang ang isang garapon na inaabot ng humigit kumulang 4 na araw. Kumain ng isang kapat na cup ng broccoli sprouts 3 hanggang 4 na beses bawat linggo. Kung hindi ka makahanap ng sprouts, kumain ng regular na broccoli. Pero mag-focus ka sa tangkay, hindi lang sa mga bulaklak. Ang mga tangkay ay may halos doble ng sulforaphane kumpara sa tuktok. Huwag mo silang itapon. Tadtarin ng pino at idagdag sa stir-fries, i-blend sa mga sopas, o i-steam kasama ng iba pang gulay. Isa pang napakahalagang tip tungkol sa broccoli. Ang bahagyang pag-steam nito sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto ay talagang nagpapataas ng bioavailability ng sulforaphane kumpara sa pagkain nito ng hilaw. Pero sinisira ng pagpapakulo ang sulforaphane, kaya huwag na huwag mong pakukuluan ang broccoli. Ang ika-6 na pagkain ay kamatis, partikular na lutong kamatis. Ang anti-cancer compound dito ay lycopene, isang carotenoid na nagbibigay ng pulang kulay sa kamatis. Ang lycopene ay may malalakas na anti-angiogenic properties at pinoprotektahan din nito ang cellular DNA laban sa oxidative damage. At ito ang interesting na bahagi. Ang pagluluto ng kamatis ay dramatikong nagpapataas ng availability ng lycopene. Kapag kumain ka ng hilaw na kamatis, kaunting lycopene lang ang naa-absorb ng katawan mo. Pero kapag niluto ang kamatis, binabasag ng init ang cell walls at pinapalaya ang lycopene sa anyong mas madaling ma-absorb ng katawan. Ang tomato sauce, tomato paste, at roasted tomatoes ay nagbibigay ng mas mataas na bioavailable lycopene kumpara sa sariwang kamatis. Isang landmark study mula sa Harvard ang sumubaybay sa mahigit 47,000 lalaki sa loob ng 12 taon.